pumasok sa aking balwarte, Tandang Ingo? Bakit ka naliligaw sa aking teritoryo? Hindi ako naliligaw, Tandang Luisa. Ikaw ang aking hinahanap. Lapastangan kang matanda ka. Kailangan kang mawala sa mundong ito. Matagal na akong galit sa iyo. Mayroon lang akong kukunin sa iyo. Kailangan kong makuha iyo. Anong kukunin mo, Tandang Ingo? Ang itim na pusa. Kailangan ko yung itim na pusa. Hindi mo makukuha ang itim na pusa. Parurusahan kita, Tandang Ingo. Parurusahan kita. Tanggapin mo ang aking parusa, Tandang Ingo. Kumusta na kayo mga magiliw kong taga-subaybay? Maparusahan kaya si Tandang Ingo ng matandang hukluban na si Luisa? Ang kwentong ating bibigyang buhay ngayon ay ating ipagpapatuloy ang agimat ng itim na pusa. Mga giliw kong taga-subaybay at tagapakinig ng aking mga kwento, patuloy niyong subaybayan at pakinggan mula umpisa hanggang katapusan ang kwentong ito para malaman niyo ang magaganap na sagupaan ng aking Lolo Ingo at ang matandang hukluban. Sa aking pag-iisa, naaalala ko na naman ang itim na pusa na kung saan kamuntik nang magsagupa ang aking Lolo Ingo at ang matandang hukluban. 1 taon na ring lumipas ang mga pangyayaring yaon. Kaya muli ko na namang nilapitan ang aking Lolo Ingo. Gusto kong malaman sa kanya kung may pag-asa pang mahuli namin ang itim na pusa. Lolo, magandang araw po sa iyo. Magandang araw naman sa iyo, Apo. Ba't ka narito? Anong sadya mo? Lolo, may itatanong lang ako sa iyo. Naaalala ko kasi ang pusa. Ano yan, Apo ko? Yung pusang itim ba sa kagubatan ang tinatanong mo? Baka naman, Lolo, pwede mo po akong tulungan na mahuli ang itim na pusa. Naku po, Apo, gustong-gusto kitang tulungan. Subalit, napakahirap kunin ang itim na pusa. Alaga ito ng matandang hukluban. Subalit, nakikita ko sa iyo noong ako'y kabataan pa lamang. Nakikita ko sa iyo ang iyong determinasyon. Huwag kang mag-alala, Apo. Matagal ko na rin itong pinag-iisipan. May ikukwento ako sa iyo, Apo, patungkol sa aking nakaraan. Ano po yan, Lolo? Ano po ba ang iyong nakaraan? Alam mo, Apo, kilala ko ang matandang hukluban. Kilala ko si Luisa. Luisa ang pangalan ng matandang hukluban. Nung kabataan pa namin ni Luisa, kami ang magkaibigan. Subalit si Luisa ay masuwayin sa kanyang mga magulang. Kaya pinapalayas siya ng kanyang magulang. Dahil sa pinalayas na siya sa kanyang mga magulang, tumira si Luisa sa kagubatan. Doon siya namuhay hanggang sa lumaki. At alam mo ba, Apo, siya ang kauna-unahang nagtataglay ng agimat ng itim na pusa.
Mahirap na siyang kalabanin dahil sa taglay niyang agimat ng itim na pusa. Halos hindi na niya ako kilala bilang kaibigan. Ganon po ba, Lolo? Naman pwede nating kausapin o pakiusapan mo, Lolo. Dahil sa kaibigan mo naman pala siya noon. Hindi na siya tulad ng dati, Apo. Wala na siyang kinikilalang kaibigan. Lalong-lalo na nung kamuntik ko na siyang masagupa. Kung naaalala mo noong sinamahan kita sa kagubatan, mabuti na lang ako'y nakahulagpos sa kanya. Hindi pa naman ako handa sa pagkakataong yaon. Hindi ko alam na masasagupa ko ang matandang hukluban na si Luisa. Pero huwag kang mag-alala, Apo. Paghahandaan ko ang matandang hukluban. Kailangan ko lang ibalik ang aking lakas sapagkat napakahina na ng aking mga tuhod. Lolo, papaano mo ibalik ang iyong lakas? Matanda ka na. May mga paraan na po para maibalik ko ang aking taglay na lakas. Naaalala mo ba, Apo, ang mga alaga kong sigbin? Pupuntahan natin ang alaga kong sigbin. Sige, Lolo. Sasamahan kita. Kailangan, Apo, makakuha ka ng agimat ng itim na pusa sapagkat ikaw, Apo, ang kailangang sumunod sa aking mga yapak. Matanda na ako, Apo. Kailangan sundan mo ang aking mga yapak. Naghahanda na nga kami sa aming paglalakbay ng aking Lolo Ingo. Habang kami naglalakad, ikinukwento ni Lolo Ingo ang kanilang pagkakaibigan ng matandang hukluban na si Luisa. Alam mo, Apo, ang matandang hukluban na si Luisa, kung saan-saan kami nakakarating, maligo sa ilog, manghuli ng ibon, manghuli ng mga palakang gubat. Ganun kami magturingan bilang magkakaibigan. Subalit dumating ang panahon na si Luisa ay pinalayas ng kanyang mga magulang dahil sa napakatigas ng ulo. Sa patuloy na pagkukwento ng aking Lolo Ingo, hindi namin namalayan na nakarating na pala kami sa kanyang mga alagang sigbin. Nilapitan agad ni Lolo Ingo ang kanyang mga alagang sigbin. Inilabas ni Lolo Ingo ang isang tabo. Ano kaya ang gagawin ng aking Lolo Ingo sa tabo? Inilagay ni Lolo Ingo ang tabo sa may bibig at inilabas ng sigbin ang kanyang laway sa may tabo. Iniisa-isa ni Lolo Ingo ang mga alaga niyang sigbin. Madami-dami ding nakuha ang aking Lolo Ingo ng mga laway ng sigbin. Pagkatapos niyang makuha ang mga laway ng mga sigbin, hinapuhap na ni Lolo Ingo ang mga ulo ng kanyang alagang sigbin at kasabay ang kanyang pamamaalam sa kanyang mga alaga. Umalis na kami ni Lolo Ingo pauwi na ng bahay. At habang kami naglalakad ni Lolo Ingo, tinanong ko siya kung anong gagawin sa mga laway ng sigbin. Lolo, anong gagawin mo dyan sa mga laway ng sigbin? Apo, ito ang aking sikreto. Matagal ko nang ginagawa ito.
kaya ako hindi mamamatay-matay kahit ako'y mahigit 100 taon na. Buhay pa rin ako. Sapagkat kapag ipinahid ko ang laway ng sibin sa aking balat, sa aking noo, ay manunumbalik ang aking lakas. Lakas na hindi tinataglay sa mga ordinaryong tao. Lolo, subukan mo nang ihaplas ang laway ng sigbin para makauwi na tayo kaagad. Sinubukan na nga ng aking lolo Ingo ang paghaplas ng laway ng sigbin. Pagkatapos niyang ihaplas ang laway ng sigbin, bigla kong nakita kay Lolo Ingo ang kakisigan ng kanyang pangangatawan. Malakas na malakas ang kanyang pangangatawan. Hindi ko na siya naaabutan sa paglalakad. Ang bilis niyang lumakad. Pakiramdam ko'y nawala lahat ang kanyang mga rayuma. Ganun pala ang kapangyarihan ng laway ng sigbin. Nang subukin ng aking Lolo Ingong tumakbo, napakabilis niyang tumakbo na parang kidlat. Biglang nawala siya sa aking harapan. Mamaya-maya, nariyan na kaagad sa aking harapan. Binalikan ako. Narating na namin ang aming bahay. Lolo, Ano yan ako? Nakikita mo ba ang bagsik ng kapangyarihan ng laway ng sibin? opo Lolo, kitang-kita ko sa pangangatawan mo. Napakabilis mong lumakad, napakabilis mong tumakbo. Bigla kang nawala sa aking harapan. Nakakatiyak na tayong makukuha ang itim na pusa. Sana nga apo, makukuha natin at magapi ko ang matandang hukloban na si Luisa. Sige na apo, humanda ka na at pupunta na tayo sa kagubatan doon sa balwarte ng matandang hukloban na si Luisa. Tamang-tama lang, pupuntahan natin siya sa gabi. Bago sumapit ang gabi, dapat marating na natin ang kagubatan. Gugulatin natin ang matandang hukluban. Narating na namin ang paanan ng kagubatan. Tinanong ko ang aking Lolo Ingo sapagkat tahimik siyang naglalakad. Apo, iniisip ko lang ang matandang hukluban. Hindi siya madaling talunin. Sa taglay niyang kapangyarihang itim na mula sa agimat ng itim na pusa. Iniisip ko kung papaano ko siya tatalunin. Mga estrahiya na hindi ko pa nasubukan kapag kaharap ko na ang matandang hukluban. Patuloy kaming naglalakad hanggang sa marating namin ang gitna ng kagubatan. Alam na namin na nasa gitna na kami ng kagubatan sapagkat malalaki na ang punong kahoy. Naaaninag namin ang mga kahoy sapagkat napakaliwanag ng buwan. Lumulusot na mga dahon ng punong kahoy ang liwanag ng buwan. Tuloy kaming naglalakad, dahan-dahan. Apo ko, humawak ka sa kamay ko para hindi ka mahiwalay sa akin. Nararamdaman ko na ang matandang hukluban. Sana madatna natin siyang tulog para masorpresa natin ang matanda. Paano ka nakapasok hanggang Ingo? Paano ka nakapasok?
pumasok sa aking balwarte? Bakit ka naliligaw sa aking teritoryo? Hindi ako naliligaw, Tandang Luisa. Ikaw ang aking hinahanap. Lapastangan kang matanda ka. Kailangan kang mawala sa mundong ito. Matagal na akong galit sa iyo. Mayroon lang akong kukunin sa iyo. Anong kukunin mo, Tandang Ingo? Ang itim na pusa. Kailangan ko yung itim na pusa. Hindi mo makukuha yung Tandang Ingo. Ako ang may hawak. Akala namin masorpresa namin ang matandang hukluban. Ang matandang hukluban na si Luisa. Kami pala ang nasorpresa. Parurusahan ko kayo, Tandang Ingo. Nagsama ka pa ng bata. Kawawang bata. Hindi mo kami mapaparusahan, Tandang Luisa. Hindi mo ba ako kilala? Kilala kita, Matandang Ingo. Mayroon ka ding taglay na kapangyarihan. Subalit hindi mo ako magagapi. Wala pang nakakatalo sa akin. Ang taglay kong agimat ng itim na pusa. Hindi kayang gapiin ni numan. Kaya humanda ka, Tandang Ingo. Parurusahan kita. Apo ko, kumubli ka. Lumayo-layo ka sa akin, apo ko. Lumayo ako kaagad sa aking Lolo Ingo. Tiningnan ko naman si Lolo Ingo. Nakatayo lang. Kitang-kita ko sa kanyang mga mata ang matinding paghahanda. Sa isang iglap, di ko na nakikita ang matandang hukluban. Hindi ko na rin nakikita ang aking Lolo Ingo. Alalang-alala na ako. Ang aking naririnig, malakas na kalampagan. Lumalagabog ang mga punong kahoy. Nababakli ang mga sanga. Hindi ko na alam ang aking gagawin. Patuloy akong nakakubli. Wala akong nakikita. Naririnig ko lang ang kanilang sagupaan. Hanggang sa narinig ko ang boses ng matandang hukluban. Hindi niyo makukuha ang itim na pusa. Hindi niyo makukuha. Hindi mo pag-aari ang itim na pusa. Ang itim na pusa ay sa kagubatan. Ang itim na pusa ay likas na nakatira sa kagubatan. Ang nagmamay-ari ng itim na pusa dito sa kagubatan ay ang mga engkanto. Hindi ka engkanto, Tandang Luisa. Ikaw ay dayo lamang dito sa kagubatan nang ika'y palayasin ng iyong mga magulang. Ako na ang nagmamay-ari ng kagubatan. Lahat ng engkanto dito sa kagubatan ay napalayas ko na. Kaya humanda ka. Nawala ang kanilang mga boses. Muli namang narinig ko ang kalampagan ng mga kahoy na tila nababakli ang mga sanga at kalampagan ng mga batong nag-uuntugan. Subalit wala akong nakikita ni isa sa kanila. Mamaya-maya lang may lumagpak sa aking harapan. Nakikita ko ang aking Lolo Ingo. Lantang gulay na. Lolo! Lolo! Bangon, Lolo! Bangon! Yan ang sinasabi ko sa iyo. Yan ang sinasabi ko sa iyo, Tandang Ingo. Nakita ko ang aking lolo. May dinukot sa kanyang bulsa. Garapa.
Ang garapa pala, punong-puno ng laway ng sigbin. Mabilis na kumilos ang aking lolo Ingo. Muling naghaplas ng laway ng sigbin at mamaya-maya lang, bigla siyang nawala na parang kidlat. Nasaan ka na, Tandang Ingo? Hindi na kita mahahabol. Anong ginawa mo? Anong taglay mong kapangyarihan? Muli na namang naglaban ang dalawang matatanda, ang matandang si Luisa at ang aking lolo Ingo. Hindi ko na namamalayan, sumikat na pala ang araw. Biglang nawala ang mga ingay. Biglang tumahimik ang aking kapaligiran. Nawala na ang ingay. Hindi ko napansin. Sumikat na pala ang araw. Kaya pala nawala na ang matandang hukluban. At nakita ko naman ang aking lolo Ingo. Nakatayo na sa aking harapan. Apo ko, tayo na. Nabigo tayo. Hindi ko nagapi ang matandang hukluban. Inabot tayo ng pagsikat ng araw. Lolo, bakit nawala ang matandang hukluban? Kapag sumikat na ang araw, nawawala na ang matandang hukluban. Hindi na natin siya makikita. Hindi na natin alam kung saan na siya naroon. Kaya apo, tayo na. Umuwi na muna tayo. Pagod na ako. Sige po, Lolo. Umuwi na kami ng aking lolo Ingo. At pagdating namin sa bahay, awang-awa ako sa aking lolo Ingo. Nakita ko ang mga pasa ng kanyang katawan. Lolo, maghaplas na po uli kayo ng laway ng sigbin. Huwag kang mag-alala, apo. Pasa lang ito. Hindi naman ako napuruhan ng matandang hukluban. Kung mabilis siyang gumalaw, mabilis siyang kumilos, ganun din naman ako. Paghahandaan muli natin, apo, ang pagbabalik sa balwarte ng matandang hukluban. Maraming salamat po sa inyong pakikinig ng aking kwento. At wag po lamang nating kalimutan mag-like, mag-share, at higit sa lahat, isubscribe ang aking channel. At mag-comment na rin po tayo